Okay, nanonood po ako sa YouTube. Ang panonorin ko, si Atty. Ricky Tumutorgo. Tumatakbo ng party list. Ano po? Sa party list. No? Ngayon, itong mapapakinggan nyo na patungkol kay dating Executive Secretary Harry Roque ni Digong Duterte ng Davao. Alam niyo ito si Roque, wanted dito eh. Nagtatago, nasa ibang bansa na. Sa kanyang mga previous news, sabi nga, nakatakas na. Ganon din yung kanyang asawa. Wanted po silang mag-asawa sa Quad Committee. Kung paano po sila yumaman sa Pogo ni Duterte. Yan, yumaman sila. Ayun, naimbestiga sa Quad Committee yun. Pati yung pinagtataguan ng mga inchik doon sa Benguet. Bahay pala niya. Wanted yung mga inchik pero doon nakatira. Doon sila nahuli sa mismong bahay niya. Nung una sabi niya hindi niya bahay yun eh. Kinalaho na lumitaw. Ang nagpapaupa ang kanyang asawa. Hindi raw bahay pero pinauupa. Yan. Kaya lumawag yung investigasyon ng Quad Committee against her. Si Atty. Roque, na wanted. Tandaan nyo, wanted. Ito, nakalagay kasi rito, tungkol sa impeachment ni Sara. Nasabi ni Roque, ito, Mr. President, FPRRD said to VP Leni impeachment. Why do you keep saying the executive no end in the impeachment? Wala raw kamay. O kung sino man yung presidente, walang kamay o kapangyarihan patungkol sa impeachment. Ang tinutukoy niyo kay Sara. Stop this political gaslighting. Huwag na tayong maglokohan pa. The moment Executive Secretary releases statement that Executive Secretary pala sa ni Duterte na sabi niya, the power to initiate an act of impeachment complaint is the sole prerogative of the House. Sinasabi niya, yan ay kapangyarihan ng House, Kongreso. Sa impeachment, you know the impeachment is imminent. May basbas na. Yan ang tinutukoy niyang bumasbas sa impeachment ay walang iba si Bongbong. Itong si Roque ngayon, sa kanyang linabas na statement, si Duterte daw nung siyang presidente, sabi niya, Mr. President, FRRD said no to VP Leni impeachment. Si Duterte raw pinagbawalan, may impeach si Leni. Ang tanong, anong i-impeach mo kay Leni? Unang-una, si Leni, hindi niya kapartido. Si Leni, walang papel sa panahon ni Duterte. Si Leni, Vice President lang siya noon. Kung ano ibibigay na budget sa kanya, ang ginagawa ni VP Leni noon, maraming mga tumutulong sa kanya, yun ang kanyang ginagamit para makasuporta rin naman sa taong bayan. At isa rin ako sa nabigyan nun. Sa aking mga gamot, nung nangangailangan ako ng gamot nung araw, nagpunta ako doon sa Quezon City, sa Office of the Vice President, binigay lahat yung gamot ko. Katabi niya yung mercury drug, nang ibigay sa akin yung pera, hindi nila binigay totally sa akin, pinakita. At pumunta yung staff ni VP Leni doon sa mercury drug, binilan lahat ang aking gamot.
Oh, salamat. Mayroong VP Lenny na nakatulong sa akin din. Ngayon, dito ako nagre-react na sinasabi niya, itong si Bongbong daw, may basbas to impeach Sara. Dapat lang impeach yan. O pwede nga lang, hindi mo na impeachment yan. PP4 power mo na, tanggalin mo na eh. Nagdudumilat sa sikat ng araw. Ninanakawan ng mga mahirap yung pera ng taong bayan. Pinapate siya sa Senado, investigate, sa Kongreso. Umaten nga siya, hindi naman siya. Pag pinanunumpa siya, yung niyang manumpa, pinatatayo yung mga nandun. Siya nakaupo, nakaganon po, akala mo siga. Nakatingin lang sila ng kapangyarihan. Alam niyo, nagsimula lang yung kapangyarihan ng mga Dutertes ng panahon ni dating Cory Aquino. Ginawang OIC si Digong sa... Meron na pagkinabangan si Digong kay dating Cory Aquino na presidente. Magbuhat nun. Lalong yumabang nung naging presidente. Ang nagudyok sa kanya naman si Tabaco, tumakbo ng presidente. Kita nyo naman ngayon na imbestiga. EGK, ang sabi ng PNP record na, 30,000, 20 to 30,000 ang pinatay niya. Sa ilalim ni Bato. Ay wag niyong boto yan. Si Bato putak ng putak eh. Ayaw umitan ng quad committee. Takot na takot eh. Kaya nga sabi ng taga-quad, magpuputak sa media, ba't hindi ka umaten dito sa quad committee? Sabi nila, dito ka magpaliwanag. Ngayon, tumatakbo. Huwag niyo iboto yan, ha? Yan, sabi ni Roque, wala daw kapangyarihan ng presidente. Si dati niyang pohon, si Digong. Dapat daw impeach, pero pinigil daw ni Digong. Meron ba na balitang ganon? Ako wala ko nabalitaan na gusto nang ipa-impeach si Digong si Lenny. Wala namang ginawang kanon. Wala namang kahanumalya si Lenny. Sa COA nga, 3 times. Binigyan siyang recognition na tama yung paggamit ng pondo niya. Ito si VP Sara. Sabi pa niya sa COA, Huwag kayong mag-cooperate sa quad committee Diniktahan pa. Siyempre, hindi nagpasindak ang COA. Binigyan lahat ng papel nang nakuha ng quad committee. Ayun, lumabas ang bao. Resibo, peke. Nanonood ba kayong news? Yung mga resibo, meron pang piatos. Ang sabi ng PSA, walang ganyang tao. Naninigurado ang COA kung talagang may buhay na tao. Dinala sa PSA yung mga may pirma. Kahit isa walang buhay Walang birth record. Kaya walang buhay. Kaya dyan nagalit ngayon. Kaya nag-impeach yung... In-impeach siya ng congressman. Pumirma sila. Tama yung sinabi ni Roque. May karapatan sa impeachment ay ang lower house. Si Roque kasi dating kongresista rin yan Kaya alam niya. Doon siya inimbestiga sa kongreso. Sa quad committee ng kongreso rin. Doon siya napaya. Nung unang yabang-yabang umarap yan Pero nung kinalahunan, dahil abogado siya, tinapatan siya ng abogado ng quad. Tupi siya! Nasaan ngayon? Di nagtatago sa ibang bansa. Ano yan? Fugitive. Tapos, sabagay, hindi mo naman siya mapipigilan. Opinion yun Magpuputak man siya, tanong.
Sabi nga ni, ito yung sulat ni ano, sa bagay napanood ko yung sinabi ni Bongbong sa news na wala akong kapangyarihan dyan sa impeachment. Pero kung si Chis na demonyo, si Escudero ng Bicol, demonyo yan alagad ni Satanas, kaya demonyo. Ayaw niyang impeachment. Ang daming sinabing petsa. Ilang kayo sa nagsasabi niya, mga sinungaling sinungaling. Alagad ni Satanas, kaya demonyo, si Chis Escudero ng Senado. Ayaw niyang aksyonan yung impeachment ng amo niya ng puhon niya, ng Davao. Ito sabi ni Marcos, the executive cannot have a hand in the impeachment. Sabi ni Marcos yan, binabasa ko lang po Walang role ang executive sa impeachment. Sinasabi ni Marcos bilang presidente, wala siyang kapangyarihan. Totoo yun, sinabi niya. Wala akong alam dyan, sabi niya Unang una pa sabi niya, wag nang impeach, magiging magulo lang, sabi niya. Maraming problema ang bansa natin. Sabi ni Bongbong Pero nung napulgar na yung nanakawan, pag nanakaw ni Sara, bilyon-bilyon. Doon nagkaroon ng impeachment ng mga taga-Senado ay ng Kongreso. Inimpeach siya ngayon. Ay sabi ni Roque, may basbas daw si Marcos. Siyempre, against Marcos siya. Ano sasabihin niya? Lahat ng kasiraan kay Marcos, sasabihin niya. Lahat na sasabihin ni Marcos, hindi siya maniniwala. Kaya na sinabi ni Bongbong, you gave me too much credit. Again, what the House has done is clearly the mandates that they have been the constitutional mandate that they have to proceed with impeachment complaint. Tama naman yun, sabi nga ng mga kongresista aaksyonan namin yan. Kasi mandato namin ito. Kaya inaksyonan nila. Ngayon nasa Senado. Nagkataon, demonyo yung nasa Senado. Mga demonyo sila. Kasi nakinabang sila sa mga Dutertes ng panahon ni Digong. Hindi sila kumikibo. Sinipir ang kanilang bibig. Baka akala nyo, eto, tingnan nyo Ngayon na yun yung binabasa ko ito Ayan. Yan ang binabasa ko sa YouTube. Nanonood ako ng YouTube kay Heso. Attorney Heso Tumutorbo. Ayan Party list ng Bunyog. Naka-stop lang ang volume niyan. Ayan. Ito yung mga yung litrato ng demonyo sa Davao. Yung mamamatay tao, sabi ng PNP, 20 to 30,000. Pinagtulungan sila ni Bato. Napulgar din niya sa court committee. Yung Leonardo ay yun. Yun yung may hawak ng pera. Para saan? Bayad. Sabi ni Rowena Garma. Binulgar na niya ang kademonyohan ng kanyang dating puhon na si Diggs ng Davao. Nasa gandikit naman
Apollo Carreong Kibuloy na wanted sa Amerika ng FBI at wanted din dito, nagtago, kanya lang, nasilat siya. Ngayon, Imas Bakal. Pero, baklase talaga itong Comelec eh. Kahit Imas Bakal, gusto mo tumakbo, patatakbuhin ka. Hindi na tinitignan yung biktima. Ang tinitignan nila, ano kaya tinitignan nila? Yung bilog o yung rectangle? Rectangle. Mas makapal yun eh. Okay. Kaya yan ang sabi ni Roque. Ito lumabas ito, Ari Roque, Philippine Star, February 5, 2025. Ano ito February lang? Ito. Nung 5 lang pala. Yan. Na sinasabi doon sa litrato ng phone niya na si Dix Demonyo, Duterte o impeachment versus Robredo, stop it. May nabalitaan ba kayong pina-impeach sa panahon ni Dix Duterte ha? Pero bang, correct me if I'm wrong. Mag-comment kayo kung kailan nangyari, tsaka ipakita niyo yung nangyari. Yung picture, yung post, na si Lenny, pina-impeach na pinahinto naman ni Dix Duterte, na kaibigan ni rapist, Pacquiao. Kasi yan ang tinuputak ng sabi nila doon. Ay, ewan ko, anong tawag nila doon sa mga picture. Ewan ko kung totoo yan nakasandong, ng kulay pula ang picture na Okay. Itong tinuputak ng wanted na si Roque sa Quad Committee. Wanted siya, nilabasan siyang warrant para nang malaman niyang talagang naka-exit siya kagad eh. Kaya pati yung asawa niya, natunugan din, naka-exit. Umapila pa yung anak niya eh. Wala, hindi na pinakinggan yung apila niya. Nakatakbo na, siyempre, hindi malaman kung saan bansa siya nagpunta. Pero kung malaman lang Pilipinas, kung saan niya, sigurado, malalambat yun. Kita niyo yung mga pogos, ang tumakbo sila, nalambat sila sa ibang bansa eh. Meron din kapangyarihan ng Diyos yan. Bibigay rin ng Diyos yan. Kagaya kay Pacquiao. Binakasan ng Diyos sa kanyang pagmamalabis eh. Sibin mo, siya raw ang appointed son. Sino nag-appoint naman sa iyo? Kibuloy. Di ka rin nag-appoint eh. Tapos ang kanyang tatay, si Jesus. Ngayon, tumatakbo siya doon sa rally niya nung umpisa. Inutusan daw siya ng kanyang ama na tumakbo ka. Sinabi daw sa kanya. Sino tinutukoy niyang ama? Sa kanyang mga previous vlog, sa kanyang YouTube, video. Ang tinutukoy niyang ama ay walang iba kundi si Jesus. Kasi yung papel ni Jesus ninakaw niya. Hindi ka papasa kingdom nang hindi ka dadahan sa akin. Doon sa 14:6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto my Father except through me. Yan. Yung papel ni Jesus, ninakaw niya. Nikibuha. Tapos niyang mga previous na YouTube, sabi niya, lahat ng kaluluwa akin. Hindi kayo makakapunta sa kingdom. Kundi kayo sa akin. Maliwanag. Kaya sabi niya nga ay si Jesus. Ayun, nung nagsimula ng magsigawan, magbatuan ng mga putik ang mga tumatakbong nasyonal, sabi niya doon sa Pasay yata, hindi ko alam kung Pasay o Pasig ko, Hindi ko pa napanood, pero related doon sa ganun. Sabi niya, pinatakbo ako ng aking ama, sinabi niya.
Rapist, manyak, patatakbuhin ka ni Jesus? Baka yung ama niya, si Satanas, yung ikalawang Korinto 4:4, Diyos di si Satanas doon. Kanya lang, Diyos ng kasamahan, Diyos ng masama, Diyos ng sinungaling. Oh. Yun ang Diyos niya. Pero yung totoong Diyos sa langit, ama ni Jesus, hindi totoo yan. Lalong hindi naman totoo yung si Jesus ang nagutos sa kanya. Sigurado may nagutos sa kanya. Yun nagsabi. Sino yan? Eh di natural. Si Satanas yun. Oh. Kundi ba naman, huwag nyo iboto yan ha. Yung mga Duterte, huwag nyo iboto mga yan. Ngayon, ang sabi ni Chis, pabago-bago salita ni Chis eh. John 2, John 30, ngayon, September. Ay July. O July na raw. Pabago-bago. Hindi na nahawa sa taong bayan na ninakawan ni Sarah ng kanyang puhon. Basta magnakaw lang na magnakaw si Sarah, okay lang kay Escudero, demonyo, ng Taganaga. Oh. Sabi nga nang in-interview si Marcos sa napanood ko sa TV, sabi niya, sabi ng reporter, di ka ba pwedeng umaksyon, Mr. President, na utusan mo yung Kongreso, ay Senado, para ibalang kasi na itong impeachment? Sabi ni Bongbong, wala akong kapangyarihan magutos dyan. Kasi iwala yung kapangyarihan ko, iwala yung kapangyarihan nila. Tama nga naman. Pero, kung tatawag lang sa akin si Escudero, kahit sa telepono lang, to convene, sabi niya, aprobahan ko. Yung problema kay Escudero, recess na. Alam niyo, nung nag-aaral tayo sa eskwela, pag sinabi recess, asaya ng tao, yay, recess na! Si Escudero, yay, recess na! Ganyan kasaya si demonyong Escudero. Kasi recess na. Yan ang bukang bibig niya, puro recess. Naka-recess na kami. Ibig palang sabihin, itong mga pinasusweldo ng taong bayan, pag sinabing recess, wag na kayong makialam. Wala kayong pakialam sa amin. Di ba sa demonyo yan? Sino ba naglukluk sa kanya? Hindi ba taong bayan? Ay, yung taong bayan ang umaalma. Ba't hindi niya pakinggan yung taong bayan? Eh kasi nga, yung rectangle na malalapa. Wala ko sinasabi, rectangle. Tama ba yon? Nagtatanong lang po. Nagtatanong lang. Siyempre, nakinabang sila. Kaya ngayon, recess kami. Recess kami ha. Huwag kayong makialam ha. Ayan. Kaya dito natin makikita, meron man dapat gawin para impeach si dating Vice President Leni Robredo nung panahon niya? Ako wala. Bakit? Wala namang winaldas na pera eh. Sabi nga ng COA 3 beses sinabi ng COA, tama paggamit niya ng pera. 3 beses. Ito, si Sarah, sabi ng COA, oy! Makapatay na! Nakapirma pa! O, kita niya? Bilyon pera po. Ang winalda sa sikat ng araw. In 11 days, sabi ng COA. COA rin yan eh. Ang COA, taga-kwenta ng kwarta ng taong bayan ginagamit ng bawat ahensya ng gobyerno. Nakwenta yun sa kanya. Ayun, nakita. Mga peking resibo. Saan napunta yung pera? Natural! Inside the pocket
Kaya tandaan niyo, yung bata ni Duterte, huwag niyong ibotong mga yan. Dahil lulumpuin na naman kayo. Parmali. Ano pa? PhilHealth. Face mask. Face shield. Saan nahuli yung mga bata ng Parmali? Sa Davao. Taga saan ba sila? Taga Davao. Mga Parmali. Yung EJK. Ilan? Sabi ng PNP. Galing sa PNP yung record eh. Kaya inarap nila sa quad yun eh. Saan galing? Sa PNP mismo. Na pinanggalingan at pinamunuhan ni Bato. Nanlaman ng utak ay puro pulburon. Saan ba nakakita ng wanted si Kibuloy eh? Kung meron daw siya kapangyarihan, pinalalaya siya si General Torre. Ano sabi ni General Torre? Hindi ako alis. Hanggat hindi ko dala si Kibuloy. Supalpal siya. Kaya sabi ko, ang laman ng utak, pulburon. Doon pa nag-investigate doon sa imbis na sa Senado, dinala yung Senado sa Davao. Kanya lang. Sabi niya, kung ako lang may kapangyarihan, sabi niya. Yun naman, inamin niya wala siyang kapangyarihan. Pero nakikiusap niya. Mr. President, sabi niya pa, tumawag pa kay Marcos eh. Na sana si Torre pahintuin. Sabi ni Tote, hindi ako alis dito hanggat hindi ko dala yung phone mo. Ayun. Nang nahuli yung phone, nasabi ng phone niya, sumuko ako. Wala nang lalabasan ng daga. Kaya siya nadali. Ay, sasabihin niya, sumuko. Kung sumuko, di sana paglabas ng warrant of arrest, sumuko na sana. Hindi. Nahabala mga pulis, sundalo, imbis na makapagmando sila sa ibang lugar, nando sila sa kingdom niya doon sa Davao eh, sa Tamayong eh. Tapos sabihin niya, hindi raw siya nagtatago. Ano yun? Ano yan? Laro-laro lang? Kaya tandaan nyo ha. Ayan. Nakita ko po kasi sa YouTube sa programa ni Atty. Ricky Torbo. Kaya ako tinignan. At least, pinakita ko sa inyo yung binasa ko. Pati yung kay lahat na. Para wala kayong baka sabihin nyo. Gumagawa lang ako ng sarsuela. Hindi. Ayan o. Diba? Sige, hanggang dito na lamang kaibigan, pagsalitain natin si Atty. Ricky Tumutorgo. Ayan. Tony, sige ka, boses mo. Ayan. Mga kabunyog, mga kababayan, ito mga kabunyog, pag-usapan natin itong himutok. Tama ba yun? Himutok? Hinanakit ni Harry Roque. Mga kabunyog. Ang hinanakit ni Harry Roque sa administrasyon ni PBBM, buti pa daw si Digong, si Duterte. Good morning, Papa Paul's TV. Okay. Mabuti pa daw si Digong, hindi pina-impeach si Lenny. At sa katunayan daw, mayroong mga move noon na ma-impeach si Lenny, ipinatigil daw ni Digong, ni Duterte. Ito daw si Marcos, si PBBM, katiket niya na si Sara noong 2022, magkasama sila sa tandem, tapos pina-impeach pa rin si Sara. Parang, sa madaling sabi, parang pinapalabas ni Roque, traitor si PBBM. Samantalang si Digong, kalaban pa nga si Lenny, ay hindi niya pina-impeach. Itong si PBBM, kakampi niya na si Sara, magkasama sila noong 2022, pina-impeach pa daw si Sara. Sige, yan ang pag-usapan natin ngayon. Mga kabunyog, mga kabunyog. So, narinig niyo na po, si Atty. Partes ng Bunyog yan.
ang title ng kanyang programa, si PBBM pina-impeach si Sara. Di raw yung ginawa ni Duterte kay Lenny. Ayon kay Wanted na Roque. At least, baka sabihin nyo, hindi ano yung sinasabi ko. Ayan. Sige, hanggang dito na lamang kaibigan. Basta ako payo ko Huwag nyo na lang iboto yung mga bumabalik. Ang iboto nyo, bagong mukha hanggat maaari. Bagong mukha naman. Subukin natin sila. Baka naman makatiso tayong mga ginto-ginto ang utak dito. Kasi alam nyo, yung mga yung bata ni Duterte, siyempre, kanino sila pabor? Kay Sara. Kay Bongbong Marcos, yung mga kandidato niya. Natural, papabor sila kay Marcos. Kung ano man yung gawin ni Marcos, ano sasabihin ng mga yan? Amen. Amen. President Marcos. Diba? Mas maganda, bagong muka. Yun ang ibig ko pong sabihin. Malay ninyo, yung mga bagong iluluklok natin sa Kongreso at sa Senado, meron namang konting laman. Hindi puro mga pulburon, kagaya ni Bato. Sige, hanggang dito na lamang kaibigan, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus. Gusto ko impeachment. Bakit? May karapatan si Sara para magpaliwanag doon. Baka sakali doon. Binabaliwala niya yung binigay sa kanyang opportunity magpaliwanag Puro siya deny ng deny. Pinadala niya yung kanyang staff na 2 babae. Naalala niyo yan? Yung isa. Ewan ko. Sabi ni Matandang Tulpo, matagal ko nang alam yan. Si Sara at saka si attorney ko. Yung babae na abogada. At saka yung isang staff. Ayun na. Sabi nga ng iba, kakasinungaling. Nagkasakit na hospital. Nakulong pa. Dahil sa paglulubid ng kasinungalingan ni Satanas. Okay, hanggang dito na lamang. Like, share. Kayong mga na-share nyo sa grupo nila. Ito. Ito po inyong kaibigan. Nawad at nang kayo ng bunting video na nasa maayos na kalagayan. Bye-bye. Brother Manny Bautista po I stand in the truth.